pagputok ng liwanag, unti-unting nabubuhay ang paligid. Mula sa mga sanga, hanggang sa ilalim ng mga puno. Tahimik pero makulay ang kanilang mundo. Isang panibagong araw para sa mga nilalang sa paraisong ito. Espesyal umano ang lugar na ito sa Puerto Princesa sa Palawan. Dahil ang mailap na hayop nasa Palawan lang makikita. Nagtitipon-tipon sa isang sanktuaryo. Kabilang dito ang isa sa flagship species ng Puerto Princesa, ang Palawan Peacock Pheasant o tandikan. Okay, so nandito tayo ngayon sa Birdwing sa Puerto Princesa, kung saan meron silang kakaibang setup sa pag-bird watching. Pero bago dumiretso sa site, aalamin muna namin ang do's and don'ts ng sanktuaryo. Kabilang dito ang huwag mag-ingay at bawal ang flash mula sa mga kamera at cellphone. Ang kailangan baon namin is patience. Patience at saka kailangan tahimik din kami. Konting kaluskos lang kasi nabubugaw na palayo ang tandikan. Hindi tulad ng ibang birdwatching sites na mag-iikot sa gubat. Sa Birdwing, tao ang magtatago sa hide at doon mag-oobserba ng wildlife. Ito na yun. Nandito na yung hide. Simula na tayo maging tahimik. Wow, ganda ng hide. Unang bumungad sa amin ang ibon na falcated wren babbler. Parang nagpapakita ito ng gilas sa ganda ng kanyang boses. Okay, so ang dami ng mga ibon dito. Ngayon lang ako nakakita ng ganun. When you see a bird first time in your life, you call it a lifer. So that's my lifer. Patalon-talon sa lupa, palipat-lipat ng sanga na parang may hinahanap. Ang tunog na kanyang ginagawa ay isang bird song. Posibleng ginagamit na ito para makapang-akit ng kapareha o depensahan ang kanyang teritoryo. Maya-maya pa, may ibon na bigla na lang may dinagit sa lupa. Pero hindi siya nag-iisa rito. Bihira nang makatagpo ng paraisong hitik sa buhay ilang. Kaya espesyal umano ang lugar na ito. At ginawa na ring research site ng mga biologist at researcher sa Palawan para mapag-aralan ang ilan sa mga endemic na ibon doon. Sa hide, nagtatago ang mga birdwatcher at researchers tuwing mag-oobserba ng mga ibon. Very interesting tong
ginawa niyong setup, ano. Pero, why did you find this place interesting para gawin yung bird watching project? Naririnig namin si Peacock Pheasant. So, ayun po. Tinry po namin na i-locate talaga kung saan exactly regular naririnig si Peacock Pheasant. Yan po, naging challenge. Actually, yung pag-establish namin ng hide, sabi ng team, bawal yung maingay. So, instead of using yung pagpukpok, mga pako, tinali po namin yung buong hide. Sa ganitong setup, may iwasan na mabulabog ang buhay ilang sa kanilang natural na tahanan. Meron tao Palawan blue flycatcher. Endemic species itong Palawan blue flycatcher. Ano? Ang ganda, may parang yellow sa dibdib. Tapos yung blue niya, ang ganda. Ang Palawan blue flycatcher, tahimik din na patalon-talon sa lupa para maghanap ng pagkain. Habang ang Palawan bulbul, pasimpleng tinitira ang prutas ng giant taro. Sabay lipad. Hindi lang mga ibon ang nag-i-enjoy sa pabuffet ni Inang Kalikasan. Pati ang mga mammal tulad ng Northern Palawan Tree Squirrel at ang Palawan Tree Shrew nakikigulo rin. Guys, meron dito yung Palawan Tree Shrew squirrel. Ang haba ng nguso niya kumpara sa mga ibang squirrel na mas pango ang nguso. Yung movement nila medyo maliksi. Pero ang likot. Dang-dang inaamoy at inuusisa ng Palawan Tree Shrew ang lupa. Insekto at prutas ang kinakain nila. Habang ang mga squirrel o bising, nguya lang ng nguya sa pagkain nakukuha niya. Hanggang sa may narinig kaming kakaibang huni. Ito na raw ang inaantay naming tandikan. So, narinig natin na lalaki. Nandito lang siya. Nagbunga ang aming paghihintay. Nasaan? Nasaan dyan? Hindi ko makita. Sa tama. Yung kulay itim? Wow. Oh my God. Oh my God. Kita-kita. Yung puti sa cheek niya. Kaya siya tinawag na white cheek. Palawan Peacock Pheasant. Finally, first time to see a real wild Palawan Peacock Pheasant. The reason why I'm talking like this is the most elusive sought bird ng mga birders. Talagang napakaganda ng Palawan Peacock Pheasant nito. Siya yung sinasabing one of the most beautiful pheasants in the world. Nandito siya sa Palawan. Dito lang siya makikita. Unang lumabas ang lalaking tandikan. Nagsisilbi siyang lookout para sa kanyang mag-ina bago ito lumabas at manginain. So alam niyo ba na sa isang taon, isang sisiw lang ang kaya niyang i-produce? Kaya napaka-delikado ng species ng bird na ito. No? Kaya kung hindi alagaan, pwedeng mawala sa atin yan. Nang masiguradong ligtas ang paligid, lumabas na rin ang magnanay na tandikan. Mahigit isang buwan na ang inakay na tandikan. Palaging nakabuntot at nag-oobserba habang nangihinain ang kanyang nanay. Kabilang ang lugar na ito sa tirahan ng mga natitirang Palawan Peacock Pheasant sa wild. Base sa pag-aaral, nasa halos 50,000 na lang ang kanilang bilang. Kaya malaking bagay ang maprotektahan ang sanktuaryong ito. Lalo na't may nakunan din ito na inakay na tandikan na siyang pag-asa ng kanilang lahi. One of the threat
na syempre, birdwing is not the whole area. Specifically dito lang po tayo. So, hindi po namin makukontrol outside birdwing. Kasi si peacock pheasant, hindi pa namin alam kung gaano kalaki yung cover niya. Kung hanggang saan siya naglalakad, naghahanap ng pagkain, gaano ba kalayo yung kanyang pinupuntahan. Kabilang daw ang mga aso, pusa at unggoy sa kalaban ng mga tandikan dito. Kahit na birdwatching site ito, kinokontrol pa rin ang bilang ng bumibisita para mapangalagaan ang lugar. Hanggang 8 tao lang ang pwedeng bumisita rito. Although potential na makita si Palawan peacock pheasant, but on the side, doon pa rin tayo na nagpapahalaga sila doon sa conservation. Palawan peacock pheasant, seen, checked. Hindi man perpekto ang kanilang munting paraiso, sana'y tuluyang maprotektahan ang kanilang natitirang sanktuaryo para ang kanilang makulay na mundo huwag hintayin na makita na lang sa libro. Maraming salamat sa panunood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.